California, Wow! nakatutok pa rin. Good morning! Magandang morning din kay Montea na watching from Taiwan. Ito na. Kausapin muna natin ha para po dun sa mga kaibigan nating magsasaka at mangingisda. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Asek, magandang umaga po. Hi, good morning Robert and Katrina. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Ayan, magandang umaga po. Unahin natin. Asek, parang nag-feedback tayo. Asek? Babalikan po natin si Asek. May feedback lang tayo ng konti para mas malinaw na maintindihan kasi tuturo natin na kung paano yung gagawin ng mga magsasaka at mangingisda dito sa ayuda na inihahanda ng Department of Agriculture. Sana all may ayuda. Pengi Nandiyan nga na ba si po, Asek? palay. Harvest time ngayon eh. Marami nag-harvest ngayon eh. Oo Harvest nga, season oo ngayon nga. eh. Oo. Kaya nangihingi ako Bekenemen kahit isang sako lang po. Palay talaga, ikaw Oo. magigiling. Papagiling ko na Aba. lang. Ako na bahala doon. At syempre, good morning din kay Cristina Versosa. Sabi niya, good morning, always watching from... Galing pala sa bayan mo, sa lungsod mo, Pasig! Wow! Magandang morning, sabi ni Ray Santos. Morning, beautiful cat. Yan, good morning din po kay Glenn Aragon. Sabi niya, kapit lang, lilipas din yan. Okay. Eto, balikan na natin, partner, si Asek Arnel de Mesa. Asek Arnel, magandang umaga po ulit. Hi, good morning ulit Robert and Katrina. Ayan. Yan, better. Itanong na po namin agad, direkta, para po doon sa mga kababayan at pamilya nating magsasaka, makikisa o kung ano man po ano. Yung ayuda po na 10 billion na inihahanda ng Department of Agriculture, kailan po natin ini-expect ito na mairo-roll out at magkano po yung target nating ibigay sa bawat isa, Asek? Robert, itong 10 billion, on top ito yung ongoing na pinamamahagi na natin na fuel subsidy na 150 million para sa ating mga magsasaka at mangingisda. 5,000 sa farmers, 3,000 sa fisher folk. Itong 10 billion naman ay para naman ito sa mga magsasaka at mangingisda rin na rehistrado sa ating registry system. About 4.1 million na mga farmers and fisher ito. Inaasahan natin na ma-distribute ito starting next week na pondo. Ito nga yung Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk. Kung i-divide natin yung 10 billion sa 4.1 million, nasa mga 2,300 ang matanggap ng bawat isa starting next week. Pero Asek, ang binabanggit po sa Senado, particularly si Senator Kiko Pangilinan, sabi niya parang masyadong konti yung figures na kinukonsider ng DA na mabigyan. Mas marami pa daw magsasaka at mas marami pang mangingisda yung nasa bilang po na alam din nila, Asek. Tama naman yan, Robert, kasi may mga limitations kasi tayo. Not unlike yung mga iba, yung mga drivers, mga TNBS, hindi sila ganun karami kumpara doon sa ating mga farmers na yung registered farmers and fisher folk natin ngayon nasa more than 12 million na sa registry system natin. So ang priority natin yung talagang mga marginal farmers. Ito yung mga nagsasaka ng hindi tataas sa 2 hektarya. Of course, kailangan din natin i-prioritize kung sino talaga yung mas nangangailangan sa ating sektor. Meron namang talagang magsasaka na malalaki rin yung kanilang mga sinasaka at malaking kita. So again, yung prioritization natin for our marginalized farmers, sila yung talagang priority natin for now, given the budget that we have. Isa pa po sa part ko lang, Asek, bago ko ipasa sa partner ko, yun namang 2,000 plus, masyado daw maliit. Parang hindi naman naabot daw doon sa mga gastusin na malaking gastusin, lalo na ngayon sa patubig pa lang daw nila, magkano na yung nagagastos nila. Bukod naman kasi dito sa mga ayuda natin, Robert, meron pa rin tayong mga pinamamahagi ng mga ibang interventions, kagaya ng mga pataba, ng mga binhi, at iba pang interventions na ipapamahagi. Kasi ang DA kasi, not unlike ibang agency na they can give yung mga cash assistance, ang pinamamahagi talaga ng DA mga interventions. So
Actually, itong Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, anticipated fund ito in times of calamity. So, parang calamity fund ito. Pero dahil nga, nasa national emergency na tayo, ipapamigay na natin yan. Gusto ko rin palang i-inform, Robert, Katrina, na meron tayong QRF din under Executive Order 110 ay pwede na rin natin gamitin yung ating Quick Response Fund. 1 billion pesos ito at pwedeng ma-replenish at ginagamit din ito for calamity purposes. Gagamitin na rin ng DA para rito sa pagresponde dito sa ating nararanasang problema. ASEC Kat Domingo po. ASEC, clarify ko lang, dito ho kasi sa report, ang yung mga beneficiaries ay mga rice farmers, corn farmers, yung mga magsasaka ng asukal, tubo, at saka mga mangingisda. Paano po ba, kasama po ba sa programa yung namang mga may-ari ng mga poultry, ng mga piggery at iba pang crops? Tama ka, Katrina. Yung naka-register sa atin ngayon ay ito munang mga farmers and fisherfolk natin na marginalized na ang classification nila yung hindi tataas sa 2 hektarya. Doon sa ating mga magbababoy, nag-aalaga na manok, there will be separate interventions sa kanila. At siguro sa mga susunod na round din, titingnan kung iba kasi yung classification nila versus dito sa atin. But hindi naman sila ma-left out definitely. Yung kasing, halimbawa, yung mga magsasaka, yung issue kasi natin ngayon ay fuel na issue. Ito yung madalas gumagamit ng mga makinarya, yung mga bangka, lalo na yung ating mga mangingisda, yung ating mga livestock. Meron din naman silang ginagamit but hindi kagaya nung diesel talaga, diesel run machineries and equipment na ginagamit ng ating mga kunwari rice farmers, corn at saka sugarcane farmers. So, yun talaga, direct na mga magsasaka na makikinabang dito. Opo, ASEC, I'm sure pinag-aaralan nyo na ngayon yung para doon naman sa ibang sektor ng agrikultura. How soon can they expect po yung ayudang yan? Kasi hindi na nga ho sila nakasama doon sa paunang fuel subsidy kasi hindi sila qualified. Tapos ngayong mayroong additional na 10 billion cash aid, hindi pa rin sila kasama. Gaano po nila kabilis na mararanasan yung tulong mula sa gobyerno? Tama ka doon, Katrina. Talagang inaaral mabuti ng DA yung mga sektor na directly naapektuhan nitong problema sa fuel natin. So, part na yan ng ating pag-aaral at very soon ay makakasama rin sila. I cannot say lang kung kailan talaga pero pwede maasahan agad yung ating Quick Response Fund kasi ito naman ay para sa lahat at hindi lang talaga doon sa mga farmers and fisher as mentioned earlier. ASEC, linawin din ho natin na itong cash aid, itong 10 billion na paghahati-hatian ng 4.1 million ng mga magsasaka at mangingisda, pwede po nilang gastusin itong 2,000 pesos plus sa kahit anong bagay kasi cash aid siya, hindi sa gasolina lang. That's correct. Katrina, ito ay pwede nilang gamitin pero ang mungkahin natin gagamitin na panggustusin sa kanilang mga bukirin. Ito yung kaibahan doon sa fuel subsidy. Doon sa fuel subsidy, binibigyan sila ng interventions monitoring card. Pwede lang nilang gamitin yung card na yun, pambilin ng gasolina or diesel doon sa mga accredited outlets. Kasi naka-lock in yung card para lamang doon sa fuel at doon sa mga outlets na yun. So they cannot use it to buy, halimbawa, groceries sa ibang outlet naman. ASEC, panghuli from my end, yung karaniwan pong kritisismo pagdating doon sa mga ayuda is that band-aid solution lang siya. Kumbaga, one time mo siya ibibigay, gagastusin nila in 1 week, tapos what's next? Ano po yung mas long-term solution na pinaplano ng DA para sa inyong sektor? Tama yun. These are short-term na mga assistance natin kasi mga cash aid natin. Pero ito yung isa sa pinaka-effective na solusyon sa mga ganitong sitwasyon para makatawid sila doon sa mga nararanasan nila na suliranin. Yung mga long-term solutions natin pag ganito, sa sektor kasi ng agrikultura ang pinaka-apektado rito yung pag may ganitong problema yung fertilizer. So, yung long-term solution natin dito is magkaroon tayo ng programa at yun ay ginagawa na hindi tayo masyadong dependent sa synthetic or inorganic fertilizer. At ngayon ay, ang halimbawa, yung atin ang ginagamit ngayon ay replacement
na mga inorganic kagaya ng mga biofertilizer that can replace up to 50% ng ating synthetic fertilizer. So bukod dito, yung paggamit din ng mga halimbawa sa irrigation, yung ating solar-powered irrigation systems na hindi na gumagamit ng fuel-based na pump and engine. So dahil ito ay solar, walang gastusin sa fuel at habang may araw, nandyan naman palagi, ay magagamit itong mga sistema na ito. So dahan-dahan i-replace na natin yung ating mga fuel-based na mga pump and engine, itong mga ganitong klaseng sistema, coming both from NIA at saka sa buong DA. So ilan lang ito dun sa mga long-term strategies ng ating kagawaran para labanan itong mga ganitong klaseng problema. Opo, Asek, nabanggit mo yung fertilizer. Alam naman po natin na affected din yung fertilizer dahil dumadaan din yan doon sa Strait of Hormuz. Nasa second crop na po yung ating pong mga magsasaka ngayon. May garantiya po ba ang DA na sapat pa rin yung fertilizer na kakailanganin ng ating mga magsasaka sa susunod nila na pagtatanim po? Tama yan, Robert. Sa ngayon, nasa harvest season tayo, wala tayong masyadong problema sa fertilizer for rice and corn. Excuse me. Pero pagdating sa susunod na cropping season, yung ating main crop for rice and corn, yung ating yung wet cropping season natin. Mag-start yan ng May, June at diyan mangangailangan na ng basal application ng fertilizer. Yung sa tanong mo, meron tayong sapat pa na fertilizer pero kagaya ng fuel, medyo mataas na yung presyo. So tuloy-tuloy yung pakikipag-usap ni Secretary sa ibang bansa para ma-secure yung fertilizer requirements natin sa mga susunod na taniman dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal itong problema sa gitnang silangan. Meron na po tayo mga ibang mga bansa na kinakausap para pagkuhanan po nitong fertilizer at other farm inputs na kakailanganin natin po, Asek? So nakipag-meeting na si Secretary sa mga embahada ng China, Russia at Belarus at doon sa ibang bansa meron rin kautusan ang ating Department of Foreign Affairs sa ating mga agricultural attaché at sa ibang embassy na maghanap na rin ng at makipag-usap para magkaroon ng engagement kung paano makakuha ng additional source of fertilizer. Asek, pahabol po, no, naalala ko po earlier this month si DA Secretary Francisco Tiu Laurel, minungkahin niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng price cap pagdating sa imported rice. May final number na po ba tayo at at palalawigin ho ba natin yung price cap na yun sa iba pang produkto sa agrikultura? Sa ngayon, Kat, ay nasa premium imported rice yung namungkahi na bigyan ng price cap at ito ay nairekomenda na-approve na ito ng National Price Coordinating Council at na-endorse na ito. Of course, dadaan pa yan for further review sa ating mga economic agencies para pag-aralan at eventually for review and approval din ng Office of the President. So we'll wait for additional update and guidance sa ganan. For other products, wala pa naman. Kasi yung ibang inventaryo natin, halimbawa sa mga karne, actually puno-puno pa yung mga cold storages natin. At yung napaunang report na magtataas up to almost 600 yung karneng baboy at more than 350 sa karneng manok. Again, gusto nating pawiin yung ganung ito ay projection lamang ng Senate hearing ng worst case scenario. At hindi natin nakikita na aabot sa ganun dahil yun ay projection na walang gagawin ang ating pamahalaan, lalo na ang DA, at yun ay para lamang sa local production. Alam naman natin na marami tayong imported pork and chicken na dumarating din na relatively cheaper doon sa ating napoproduce locally. So again, in terms of volume, wala tayong problema. Asek, isa pa po, doon naman po sa monitoring ninyo ng mga presyo ng isda sa mga market natin, kumusta po? Stable po ba? May pagtaas? May pagbaba? Sa ngayon kasi Holy Week, Robert, talagang in-expect natin may pagtaas sa presyo ng isda because of demand at yung umiiwas konti doon sa karneng baboy, manok, baka. Pero in terms of price, hindi naman siya ganun tumataas. In-expect natin up to 10 to 20% increase sa mga isda.
And then yung ating karneng baboy, manok naman, stable. Yung lempo nasa 380, yung kasim nasa 330, yung galunggong nasa mga 250 hanggang 300. So may mga ganitong presyo, but these are within reasonable prices as of the moment. Ayun. Asek, kahapon si Senator Amy Marcos may statement na inilabas. Ang tinatanong niya ang Department of Agriculture, bakit daw imported na bigas ang ginagamit ng DA doon sa programa po ng DA na murang bigas. Nag-harvest na daw po ng palay yung ating mga kababayan. Napakarami daw po nung na-harvest na palay. Bakit hindi tayo bumili sa kanila instead of imported rice yung binibili natin para ipamigay o para ibenta na mas mura? Gusto nating siguruhin sa ating kagalang-galang na Senator Amy Marcos na yung pong ating ginagamit para sa programa natin sa Kadiwa na P20, yung 20 pesos na bigas. Opo. Ito ay galing lamang sa National Food Authority na supply na binili sa ating mga lokal na mga magsasaka. Wala pong ginagamit na P20 na imported dahil ito nga po ay subsidized ng ating pamahalaan, yung P20. So ito po ay local rice lahat. Ayan. NFA po na bigas po ito. Panghuli na lang, Asek, ang assurance ng DA na sa kabila ng mga challenges na kinakaharap ng buong mundo, yung food supply natin ay stable at hindi dapat magtakot yung mga kababayan natin. Muli, maraming salamat sa pagkakataon, Robert. Always happy to be here. At yun po, gusto nating siguruhin na marami po tayong supply. Enough po yung inventory natin ng bigas. Nasa harvest season tayo at yung ating inventaryo din ng ating imported na bigas, umabot na po yan ng more than 900,000 metric tons for the first 3 months. Yung ating mga karne po ay puno, yung ating mga cold storages ng mga karneng baboy at manok. At sa paggabay po ng ating Pangulo at sa leadership po ni Secretary Kiko Chu Laurel Jr., makakaasa po kayo ng tuloy-tuloy na serbisyo mula po sa ating kagawaran. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, Asek Ardel De Besa, ang tagapagsalita po yan ng Department of Agriculture. Thank you, Asek. Thank you po. Miss Beautiful, pa-request naman ang time check, please. Oras, 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.